Sunog! Nasa abroad si Bernie nang nakatanggap siya ng text mula sa kapitbahay. Our neighbor's house is on fire. Looks really bad. 3 bahay lang ang lapit ng sunog sa kanyang bahay. Ay! Matutupok rin ba ang bahay na kanilang ipinundar? Hindi malaman ni Bernie kung ano ang gagawin. Dumating na raw ang bumbero, pati ambulansya. Ano pa nga ba ang kanyang magagawa? Nag-mental accounting si Bernie. Ang kotse ay ipinahiram nila sa kaibigan, kaya wala yun sa garahe. Ang important documents ay dala-dala niya dahil may nilalakad nga siyang proyekto. Yung iba namang papeles ay pwedeng hinga ng certified true copies, kaya okay lang. Ang mga damit at muebles pwede namang palitan ng bago. Ang bahay naka-insure. Yung precious picture albums, ayun ang sayang. Ang dami ring significant events na naganap sa bahay na yon. Mga reunion, mga Pasko, at iba pang handaan. Those memories will just have to be stored in the heart forever. So it's not about the house at all. Medyo napahinga ang kabog ng kanyang dibdib. Tumingin si Bernie sa kanyang paligid. Nasa tabi niya ang kanyang asawa. Hawak-hawak ang kanyang kamay habang nananalangin sila. Nasa salas naman ang mga bata naglalaro ng card game. Bigla niyang naisip, lahat pala ng tunay niyang kayamanan ay malayo sa sunog. Mabuti pala't imbis na binili niya yung signature bags at watches na gustong-gusto niya, ay bumili na lamang siya ng plane tickets para makasama niya ang mga bata sa trip na yon. Kaya nabigkas niya, salamat Panginoon. Let's pray. Panginoon, salamat po na in difficult situations we are forced to check what is really important to us. We speak the peace of Christ upon challenging moments, maging sa amin o sa aming kapwa. In Jesus' name I pray. Amen. May sunog man o wala, mainam na mag-count tayo ng ating blessings. Tulad ni Bernie, mag-mental accounting tayo. Ano-anong mga bagay ang meron sa bahay natin na okay lang matupok ng apoy? Why are you keeping them? Another good question to ask ourselves is, where does the majority of our money go? Most importantly, may important things ba na oras na para ayusin natin, gaya ng broken relationships? Sapagkat kung nasaan ang inyong kayamanan, ay naroon din ang inyong puso. Luke chapter 12, verse 34. If you've enjoyed listening to this message and would like to support the ongoing efforts of this ministry, you can do so by visiting cbnasia.org/give or click the heart icon on the Tanglaw app to make a donation. Ako po si Sonja Calit. God bless you and have a great day.